Umpisahan natin ang mensahe sa isang tanong. Pwede unin nyo sagutin kung kayo po ay kinukonvict ni Lord sa oras na ito na sagutin. Ito ang tanong, gaano mo nakakilala ang Diyos? Personally, gaano mo nakakilala ang Diyos? Pag ikaw ba ay walang-wala, kilala mo ba ang Diyos bilang isang provider? Dineclare natin na ang Lord ay magpuprovide, ang Diyos ay magbibigay ng pabor, then true enough, nagbigay ang Diyos ng pabor. Sa biyaya ng Diyos, nagkaroon tayo ng pabor. Maaaring pare-pareho tayo. Number one, alam natin na ang Diyos ay magaling. Wala nang iso sa atin yon. Pag sa lahat ng magagaling, alam natin si Lord ang pinakamagaling. Amen. Alam na natin yan. Okay, next. Alam natin na pagka pinag-uusapan natin na yan Diyos, alam natin na ang Diyos ay mapagmahal. Amen. Common na sa atin yan. Ay, si Lord, kilala ko si Lord bilang magaling, bilang mapagmahal, at ano pa ho, bilang makapangyarihan. Hindi nawawala sa atin pag pinag-uusapan ng salitang Diyos, na ang Diyos ay makapangyarihan, omnipotent. Amen. Ano pag sinabing omnipotent? Okay. Omnipotent makapangyarihan, siya ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, walang bagay na mahirap sa Diyos. Amen. So makapangyarihan ang Diyos, at walang bagay na mahirap sa Kanya. Kaya nga, pag may daladala kang kabigatan at ramdam mo sa sarili mo na hindi mo kaya, mga kapatid, sabi ng Biblia, lapit ka sa Kanya. Pag lumapit ka sa Diyos, ang pangako ng Diyos sa iyo, kalakasan. Hindi pinangako ng Diyos na tatanggalin niya sa iyo ang kabigatan, hindi pinangako ng Diyos na tatanggalin niya sa iyo ang pagsubok, pero pinangako ng Panginoon na bibigyan ka niya ng kalakasan para pagtagumpayan at matapos mo yung pagsubok na kinakaharap mo. Ayan. So sabi natin dito, kilala natin ang Diyos bilang Diyos na pinakamagaling, mapagmahal, makapangyarihan, mahiwaga. Alam niyo, mahiwaga ang Diyos pag kumilos. Amen. Kung kailan parang sabi mo, Lord, parang pabagsak ka na, or parang paayaw ka na, doon naman kikilos ang Diyos. May mga ganong sitwasyon sa buhay ng mga tao sa Biblia, na kung kailan pasukula sila, doon pa lang kumikilos ang Diyos, dahil mahiwaga ang Diyos. Tandaan nyo pag may pagsubok, hindi sinusubok ng Diyos ang sarili niya, kundi ikaw mismo na sinusubok niya. Tama? Hindi kailangan ng Diyos subukin. Dahil kilala ng Diyos ang kanyang sarili, kilala ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos. Kaya lang may pagsubok na inaalaw ang Diyos sa mga anak niya dahil hindi natin kilala ang mga sarili natin. Amen po ba? May mga anak ang Diyos nagsasabi, malakas ako, matibay na akong Kristiyano. Then pagdating ng pagsubok, doon mo palang makikilala kung talaga bang malakas ka na. Amen. Tama po ba? Amen. Ang pagsubok na dumarating sa atin ay base sa lakas ng pananampalatayang meron ka na. Malakas na ba ang pananampalataya mo? Abang-abang ka dahil malakas din o matindi rin ang pagsubok na parating sa iyo. Tinutumbasan. Dahil sabi ng Biblia, walang pagsubok na pinapahintulutan ng Diyos sa tao na hindi niya kakayanin. Bagkos, ang pagsubok na tatanggapin lamang natin ay pagsubok na kakayanin lamang natin. Amen. Ang tawag doon, ang Diyos ay makatarungan. Okay? Ang Diyos ay mahiwaga, ang Diyos ay mabuti, hindi mawawala yan sa lingwahe ng mga Kristiyano. God is good. Salakatan nagsabi. God is good. All the time. All the time. God is good. Kilalang nyo na ang Diyos bilang mabuting Diyos. Mabuti ang Diyos. Yan lagi ang sinasabi sa Biblia. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. At dahil mabuti ang Diyos, dapat lalo pa natin sa makilala. May isang bagay, at ito ang mensahe ng Panginoon na gusto niya ipaalala sa iyo sa oras na ito. May isang bagay na maaaring alam mo na, pero ninineglect natin. Ang Diyos ay magaling, mapagmahal, makapangyarihan, mahiwaga, mabuti, at ang Diyos ay may damdamin. Amen ba tayo dyan? Amen. Kanina po ba, pagpasok nyo sa simbahan, inisip niyo po ba ano kaya ang damdamin ng Diyos sa akin sa oras na ito? Kaya kanina, habang nagpupuri ka, ano kaya yung naibigay mo sa damdamin ng Diyos? Natouch mo kaya ang puso ng Diyos kanina? Na habang nagpupuri ka, napangiti mo kaya ang Diyos, napasaya mo kaya ang Diyos, dahil natouch mo ang damdamin ng Diyos. Mga kapatid, may damdamin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Yan ang pag-aaralan natin ngayon, yung damdamin ng Diyos na minsan hindi natin iniisip. Pasensya na sa word bilang mga tao, sarili lang natin malimit ang ating iniisip. Pwede bang gamitin natin yung word na yun? Malimit sa isang tao, lagi lang mo ang ating damdamin ng ating iniisip, pero hindi natin naiisip ang damdamin ng Diyos. Pwede bang sa araw na to, damdamin naman ng Diyos ang ating pag-usapan? Amen. Pwede po ba? Amen. Amen. So damdamin ng Diyos ang ating pag-uusapan niya yung araw na to. Okay, sa Genesis chapter 6, alam nyo, sa totoo lang, yung Genesis chapter 6 na yan, ang tao dyan ay napaka
makasalanan na. Corrupted na ang utak ng tao dahil sa chapter 3 ng Genesis, nagkasala ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Eva at Adan. So ngayon, sa chapter 3, nag-chapter 4, nag-chapter 5, pagdating sa chapter 6, sukdulan na ang kasamaan ng tao. Ano nangyari dyan? May makikita ho kayo dito tatlong katangian o tatlong karakter ng Diyos na mababasa natin dyan. Number 1, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Okay? Ang layo na sa chapter 3. Sa chapter 3, nagkasala si Eva at Adan, kumain sila ng prutas na pinagbabawal. Then, nagkaroon ng maraming anak si Eva at Adan. Alam niyo, ang lino sa Biblia, nagkaroon pa ng mga anak si Eva at Adan ng mga babae at mga lalaki. Ang dami mo naging anak ni Eva at Adan. So ngayon ho, ang tao, sabi dito ho, nung lumaganap ang pagdami ng tao, ang naisilang mo ay mga makasalanan. Dahil bakit po may naaning kasalanan sa kanilang mga magulang. Okay? Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Yan. So, basahin natin muna bago natin yan i-highlight. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang, lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. May damdamin kayo nararamdaman? Amen. May nasisense kayong damdamin ng Diyos dito sa binabasa natin? Then sabi niya sa 8, ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Okay, puntahan natin. Tatlo ho, ina-highlights ko dyan. Sa passage na yan, mula 5 hanggang 8, may tatlong emosyon o damdamin na makikita ka ng Diyos dyan. Number 1, sabi dito, labis na nalungkot ang Diyos. Kapatid, nalulungkot ng labis ang Diyos. Kailan nalulungkot ang Diyos? Kapag ang isang tao o yung mga anak niya o yung nilikha niya ay gumagawa ng kasalanan. Kapatid, hindi masaya ang Diyos pag gumagawa tayo ng kasalanan. Lungkot na lungkot ang Diyos. At ang sabi ng Diyos sa lumang tipan, kung tayo ho ay tao nandun sa lumang tipan at gumagawa tayo ng kasalanan, ano ang kasunod? Gusto tayo ng Diyos patayin. Gusto tayo ng Diyos lipulin. Ano ang kasunod na emosyon? Galit na galit. Una, sabi dito, nalungkot ang Diyos, labis siya nalungkot. Pangalawa ho, lilipulin niya ang tao. Napuot ang Diyos. Galit ang Diyos sa kasalanan. Napupuot ang Diyos sa kasalanan. At praise the Lord, hindi natapos dyan ang mensahe. Dahil sa dulo, eto ho, nalulugod ang Diyos. Mga kapatid, asan ka dyan? Sa mga anak ba ng Diyos, ikaw ba yung nasa taas, sa pangalawa, o ikaw yung nasa dulo? Ikaw si Noe na nakapagpapasaya, nakapagbibigay ng lugod sa Diyos. Bakit ho? Ano ho ang nakapagpapasaya sa Diyos? Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Amen. Praise the Lord. May mga pananampalataya po ba mga anak ng Diyos na naririto? Amen. Napapasaya mo ang Diyos. Isang bagay na makapagpapasaya sa Diyos ay kung may pananampalataya ka sa Kanya. Mga kapatid, pag walang-wala ka, doon lalabas ang pananampalataya. Pag may sakit at karamdaman ka, doon lalabas ang pananampalataya. Then, kung mayroon ka mga bagay na kulang sa iyo, gamitin mo ito para mapasaya mo ang Diyos. Lord, walang-wala ako ngayon. May sakit at karamdaman ako ngayon, pero Lord, magtitiwala ako sa iyo. Then, ang Diyos at that time, mapapasaya mo. Ang sarap sa pakiramdam. Sabi ko, Lord, sige po, hayaan namin magkukulang kami, hayaan namin, Panginoon Lord, na magdipisik kami. Pero Lord, sa biyaya at sa tulong mo, mananampalataya kami. Kaya naniniwala kami na pasaya natin ang Diyos at that time. Ang smooth na smooth ng event natin. Tama? Alam niyo, pag napasaya niyo ang Diyos, something blessing mangyayari. Hindi mo tayo nag-preach dito ng prosperity teaching, pero naniniwala tayo, pag natouch natin ang puso ng Diyos, then ang Diyos, grabe pagbigay ng biyaya. Tingnan nyo si Noah. Nung nagalit ang Diyos mula sa 5, 6, 7, nagalit ang Diyos sa mga tao dahil sa napakasama nilang ginagawa, pero kung may nakita siyang isang puso na nagbibigay sa kanya ng kaluguran at nakafocus siya ngayon dito. Amen. Okay, sabi ng Panginoon, sige, lilipulin ko na. Ang sabi nga sa word, lilipulin ko na ang lahat ng taong aking nilalang. Pero praise the Lord, pagdating sa 8, mayroon siyang ititira. Amen. Sabi ang Diyos, kahit ang declaration niya lahat, pero makita ka ng Diyos na karapat-dapat, ititira ka ng Diyos at hindi ka isasama sa parurusahan. Then si Noah ho, nirescue ho ang tayo ho, sang katauhan. Kung walang Noah na nabuhay at that time, wala ng tao. Okay, sa totoo lang ho, masaya na kaya ang Diyos nung lumikha siya nang wala pang tao, masaya na ang Diyos. Tandaan ninyo, tayo ho ay create ang Diyos dahil may main purpose ang Diyos. Meron siyang gustong magkaroon siya ng fellowship, magkaroon siya ng interaction sa tao dahil puro ang kanyang kausap ay mga espiritu. Ang anghelo espiritu, tao lang ho may laman.
Kaya ikaw ang gustong-gusto ng Diyos ka-fellowship, pero ikaw naman, antok na antok. Sorry. Ayaw mo magbigay ng panahon sa Diyos kasi bakit kung may laman tayo? Then someday, makikita mo ang regalo ng Diyos sa'yo. Okay, tuloy natin. Kalugod-lugod kay Yahweh. Natuwa ang Diyos dito kay Noah. Tinan nyo, nalungkot, nagalit, natuwa. May damdamin wala? May damdamin. Okay, it means, sabi ho, ang Diyos ay may damdamin, it means ho, may pakiramdam. At sa ibang salin ho, may emosyon. Okay, tuloy natin. Ito ho, iniisip pa natin ang damdamin ng Diyos sa tuwing mayroon tayong ginagawa. Mga kapatid, meron ka bang ginagawa at iniisip mo ba, teka, gagawin ko ang bagay na to, pagagandahin ko to para matuwa ang Diyos ko. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo doon sa pinuntahan natin, yes, naniniwala ko nakita ng Diyos, organize yung event, at bawat pagagawin natin, teka, Lord, itong gagawin ko na to, mapapangiti kita dito, mapapasaya kita dito. Then sabi ko sa inyo, galingan na natin. Kasi hindi natin piniplis ang tao, piniplis natin ang Diyos. Kaya nga pag pumupunta ka sa simbahan, bakit ka nagbibihis na maganda? Tanong ko lang, ba't ka nagbibihis na maganda pag pupunta ka ng simbahan? Ba't naliligo ka pa? Hindi ka naman naliligo dapat. Di ba? Kasi alam mo, Lord, haharap po ako sa iyo. Haharap ka sa hari ng mga hari, harap ka sa Panginoon ng mga Panginoon. Lord, iti-please kita ngayong araw na to. Amen? Ganun dapat po ang motibo natin. Kaya pag sisimba ka, samahan mo na ng sigla. At masaya ka. Dapat excited ka dahil haharap ka sa Diyos. Tama? At once na ginawa mo yon, praise the Lord, mapapangiti mo ang Diyos. May damdamin ng Diyos na dapat natin iniisip. Okay? Exodus chapter 34 verse 14, ito ho ang pinaka-mensahe natin. Basahin natin. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos sapagkat akong si Yahweh ay mapanibuguin. Pangit mo ba yung pagselos? Kasi ito ang mensahe natin ang Diyos daw ay seloso. Ang Diyos ay mapanibuguin. Sabi ko, Lord, ilang beses na ako napapanood ng mga preacher, wala nag-preach ng mapanibuguin ng Diyos. Alam niyo bang ang Diyos ay seloso? Alam niyo bang ang Diyos ay may matinding damdamin na parang pag ikaw inari niya, pag ikaw ay sinabi niyang kanya, ayaw kanyang mapunta sa iba. Ganyan katindi magmahal ang Diyos. Ano kaya yun? Pangit o masama? So tingnan natin pag-aralan natin Ang mensahe ko ngayon, araw na to, pinamagatan ko mapanibuguin ang Diyos. Sino mag-agree dito? Mapanibuguin ang Diyos. Ang Diyos ay seloso. So alamin natin mga may asawa. Okay, mga may asawa, pupuntahan natin yan mamaya. Okay? Tuloy natin Sabi dito may tatlong dahilan kung bakit naninibugo ang Diyos. May tatlong dahilan, tatlo lang. According sa Biblia na babasahin natin, may tatlong dahilan kung bakit naninibugo o may matinding pakiramdam ang Diyos sa mga tao na nasasakupan o inaari niyang kanya. Unang dahilan, number 1, ang Diyos ay naninibugo kung ang isang tao ay may ibang Diyos na kinikilala bukod sa kanya. Amen. Okay, saan natin mababasa yan? Exodus chapter 20 verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. At tanong ko, sino dito may iba pang Diyos? Ang Diyos na ginamit yan na spelling ay D, small letter D. It means ang tinutukoy dyan ay hindi Diyos na kapantay ng Diyos na meron tayo, kundi yan ay Diyos-Diyosan. Sabi ng Panginoon, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ayaw ng Diyos na may kahati sa pagsamba. Ayaw ng Diyos na may kahati sa paglilingkod sa Kanya. Kasi bakit? Ang gusto ng Diyos, sa Kanya lang tayo maglingkod. Sa Kanya lang tayo sumamba. Kasi bakit ang Diyos ay mapanibuguin. Maraming mga tao puntahan na natin pangalawa, kasi mahaba yung pangatlo. Pangalawang dahilan kung bakit naninibugo ang Diyos, naninibugo ang Diyos kapag gumagawa ang tao ng mga larawang sinasamba niya. Yan ang pangalawa. Tingnan niyo ang sabi. Sa verse 4. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Ano ba? Bawal po ba ribulto? Amen. Bawal. Diba, linaw huwag kayong gagawa ng imahen. Okay, huwag na tayo dun sa Holy Trinity o Holy Family, huwag na natin pag-usapan yun. Baka mayroon kang idol na nandun sa kwarto mo na talaga namang dahil artista, dahil sikat, talagang halos, alam mo yun, parang ang tawag nga natin dito, ina-idolize. Na talaga naman, bago matulog, dititigan muna. Pastor, wala kaming imahe, pero meron ako sa cellphone. Ganun na rin yun. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang gagawa ng imahen.
Ang sabi ng iba, di ba ho, pagka nakakarinig kayo ng mga debate, maglalaban yung mga nasa tama at yung mga nasa tama-tama. Talagang i-depensa nila. Hindi, yung larawan namin dito, ay lang namin to. Ano tawag dito ho? Ginawa namin ang larawan na to para magkaroon kami ng replika. Ay sabi ng Panginoon, huwag kang gagawa ng imahen. Huwag kang gagawa ng replika. Huwag gagawa. Pero gumagawa pa rin sila. Alam niyo, mahirap kausapin yung mga tao hong bulag at wala na talaga hong hindi open sa katotohanan. Ang sabi ng Diyos, linaw-linaw ho, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit. Di ba ho, ang iba gumagawa ng anghel. Pastor, sabi ako, nag-pray ako, naniniwala ako na sa bahay, mayroon akong protection dahil may mga picture sa aming anghel. Ano nagawa ng anghel? Okay? May mga picture ako, Pastor, sa namin, nandun lahat ng pamilya ni Jesus Christ. Nandun si Mary, nandun si Jose, nandun lahat ng pamilya niya. Kaya ligtas ang bahay namin. Ano nangyari? May makukuha ko ba tayo dyan? Sabi ng Panginoon, ang linaw, una, sabi niya, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang. Nagsiselos ang Diyos kapag pinalitan mo siya ng larawan. Kahit kamukha ni Jesus Christ, hindi yan si Jesus Christ. Ano sabi ng mga artista? Hindi ako si Jesus. Ilan ho ba ng artista ho ang gumanap bilang Jesus? Magkakaiba ho ang mukha. Ang sabi ng mga aktor, huwag nyo kami sasambahin kasi ginawa na ng iba, replika, ginawa na hanggang ngayon ang dami sa mga bahay-bahay, mga artista hindi si Jesus. Ang sabi ng mga artista, sila na naglalagay sa page nila, huwag nyo kami sambahin dahil kami ay mga actor lang, gumanap lang kami na Jesus, pero hindi kami si Jesus. Tuloy natin. Okay. Yan yung ating kinuhang passage ay sa Exodus chapter 20. Alam niyo ba ang significance ng chapter 20? Nandyan po ang 10 utos ng Diyos. Okay, Exodus chapter 20, umpisa natin. Sabi niya, ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Kausap niya dito si Moses at the time. Nasaan sila? Nasa bundok. Nag-uusap ang Diyos at si Moses, sabi ng Panginoon, ito yung utos na itatagubilin mo sa mga Israelita. Okay, ako si Yahweh ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkalipin. Okay, in general, alam niyo yung word dyan, sabi niya sa kausap niya dyan, sa iyo, in general po yan yung word na iyo, hindi lang para kay Moses yan, dahil pagbaba ni Moses mula sa bundok, kakausapin niya yung buong Israelita. So ang pangungusap ng Diyos na ito, nakadirect ho, hindi sa atin muna. Una hong recipient ng mensaheng ito ay mga Hudyo. Okay? Nagpalaya sa iyo mula sa pagkalipin. Sabi niya, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Yan ho ang unang utos. Mga kapatid, yung binasa ko sa inyo kanina, yan ang unang utos na dapat wag mong kakalimutan. Kung magkakaroon at a-attempt ka na parang dahil meron kang gusto sa isang babae, pero iba ang Diyos niya, mga kapatid, alalahanin mo ang utos ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban kay Yahweh. Okay, pangalawang pinakamahalagang utos, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, isasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Diyos na mapanibuguin ng Diyos. Yan lumitaw. Kaya nagkaroon ng verse na tinatakil natin ngayon, hindi ho, bago nag-34, lumitaw po yan sa sa 10 utos ng Diyos. Ang Diyos ay mapalibuguin kapag tayo ho, una, gumawa ng iba pang Diyos maliban sa Kanya. Pangalawa ho, may nilulugurang iba. Mga kapatid, pinagdadamot ng Diyos ang mga bagay na yon dahil Kanya lang ho yan. Okay, tuloy natin. Okay, ito na ho ang panglas, pangatlo na ho ito. Okay, number 1, bakit naninibugo ang Diyos? Dahil ayaw ng Diyos na may iba tayong Diyos. Pangalawa, naninibugo ang Diyos dahil ayaw ng Diyos na mayroon tayong Diyos-Diyosan. Pangatlo ho, ito ng pinakalas, naninibugo ang Diyos kung ang isang tao ay binibigay sa iba ang nararapat na papuri para lamang sa Kanya. Okay. Sa Exodus chapter 20 verse 5, hindi naninibugo ang Diyos dahil may isang nagtataglay ng wala sa Kanya. Tanong ho, ang Diyos ho ba ay mayroon ng lahat? Ano ba? Sagot naman ho. Ang Diyos ho ba ay mayroon na ng lahat? So wala siyang dapat ho pagselosan. Meron siya ng lahat. So aalamin natin kaya dito lalabas ang tunay na meaning yan. Sa mga talatang ito, ipinakikita ng Diyos na ayaw niya ang paggawa ng mga Diyos-Diyosan at ang pagyukod at pagsamba sa mga ito dahil ang pagsamba ay tanging sa Kanya lamang dapat iukol. Yun, nilinaw ng Diyos na ang pagsamba
pagsamba at paglilingkod ay para lamang sa Kanya. Tanong, bakit nilikha ng Diyos ang tao? Ang reason o ang purpose kung bakit nilikha ng Diyos ang tao para sa dalawang dahilan. Para may maglilingkod at para may maglilingkod at para mayroong sa Kanyang sasamba. Kaya kapatid, nandito ka ngayon sa simbahan, dalawang bagay ang pinakadaladala mo. Ikaw ay naglilingkod at dapat ikaw ay sumasamba. Then yung purpose mo sa oras na ito, nakuha mo. Nakuha mo. Kaya nakakatakot yung tao kung nabuhay lang sa sanlibutan, hindi niya alam ang purpose niya. Nonsense ang buhay! Mga kapatid, sa mundong ito, wag kang mabubuhay na wala kang purpose. Amen. May purpose ang buhay mo. Ba't ka nagpupunta sa simbahan? Nagpupunta ka sa simbahan dahil nagpapalago ka. Ba't ka nagpapalago? Dahil mag-win ka ng tao. Amen po ba? Mag-win ka ng tao. Hindi ka lang natin sa simbahan para umupo lang. Umuupo ka sa simbahan dahil mag-win ka ng tao sa labas. Amen po ba? Alam nyo, sabi ko sa Panginoon Lord, kung walang kwenta itong pag-aaral ko, titigil na ako. Pero kung may kwenta ito, tatapusin ko. Ganun lang ang dealing. Dahil kung wala ka nang ginagawa para sa Panginoon, nag-aaral na ako, tapos wala naman akong ginagawa kay Lord, then nonsense ang lahat. Sabi ko, Lord, ayoko mamatay na walang purpose ang buhay. Alam niyo ba kahit pang pagtulog may purpose? Alam niyo kung bakit natutulog ang tao? Diyan sa mga hindi natutulog na mga, sino dito ang grabe magpuyat? Alam niyo kung bakit kailangan matulog? Ano ang purpose niyan? Alam niyo ba ang purpose kung bakit kailangan matulog? Para magkaroon ng ma-regain ng lakas, para kinabukasan may lakas ka. May purpose kahit ang pagtulog. Okay, tuloy natin. Asa na ba tayo? Okay? Pagsamba at paglilingkod, yan dalawang bagay na yan, huwag na huwag niyong ipagkakait sa Diyos. Yung pagsamba at paglilingkod. Ibigay niyo lahat yan sa Diyos. Naalala niyo yung tukso sa Panginoong Jesus? Okay, sa Matthew chapter 4, ang kwento niyan katatapos lang ng prayer and fasting ni Jesus Christ. Nag-fasting si Jesus Christ ng 40 days and 40 nights. Ito ang kabuuan. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatiraba ka at sasamba sa akin. Dalawang bagay na gusto rin nung kunin ng Diablo, ng kaaway ng Diyos, dalawang bagay din ang maglingkod at sumamba tayo sa Kanya. Pinag-aagawan lagi yan. Tingnan nyo, sabi ng Diyos, sa akin mo ibigay ang paglilingkod at pagsamba. Gusto rin ng kaaway, gusto rin ng Diablo na siya ho ang sambahin at paglingkuran. Maraming mga tao sa sanlibutan, pinili ho ang Diablo. Pasensya sa word. Mayroon nung sikat na singer, nakalagay niya, sabi niya doon sa post niya, isa sa pinanghihinayangan ko sa buhay ko ay naisangla ko ang aking espiritu sa demonyo. Sinangla ho niya ang kanyang espiritu sa demonyo. Dahil ang sabi ng demonyo, ibibigay ko sa iyo ang lahat kung magpapatira pa at sasamba ka sa akin. Binigay na maraming mga tao yung kanilang sarili, makuha lang nila yung gusto nila para sa sarili nila. Maraming mga tao na palayo sa Diyos dahil mas pinili nila ang alok ng kaaway. Ang kaaway mag-aalok ng hindi eternal na bagay. Kung may eternal na bagay na iaalok sa iyo, kamatayang walang hanggan sa impyerno. Okay? Sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo. Pinakita mo na kay Jesus Christ ang lahat ng mga bagay na ibibigay niya kay Jesus Christ. Tinanggihan ni Jesus Christ at ito ang sabi niya. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas! Nilibyok ni Jesus Christ at tatabi si Satanas. Sabi dito, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Dalawang bagay na hinihiling ng Diyos na dapat ibigay natin sa Kanya, yung pagsamba at paglilingkod, sa Diyos mo lang yan ibibigay. Amen, no? Wala dito tao na pwede sambahin. Wag na wag ninyong i-attempt na sambahin ng isa sa mga katabi ninyo. Kahit ito ang pastor, kahit ito ang mga leader, wag na wag kayong attempt dyan. Dahil alam nyo sa Bible, may pinatay o may namatay na yumabang. Sabi ni Herodes at that time, nagtatalumpati si Herodes. Ang ganda ng talumpati niya. At dahil sa ganda ng talumpati niya, sa mensahe niya, sabi ng mga tao, hindi na tao to. Ibang klase to, Diyos na nagsasalita sa harapan natin. Alam niyo at that time, si Herodes, narinig niya yung papuri ng tao. Tinanggap niya ang papuri. Doon mismo sa kinatatayuan ni Herodes, noong time na yon, inuod siya ng buhay hanggang sa namatay. Hindi mo pwedeng tanggapin yung mga bagay na pang Diyos lamang. Okay? Sa Diyos lamang mo ang papuri, sa Diyos lamang mo ang paglilingkod. Okay, tuloy natin. Isang kasalanan kung tayo ay maiinggit o maninibugo dahil may isang tao na nagtataglay ng isang bagay o katangian na wala tayo. Kasalanan ho ang mainggit. Sino dito may ganon? Okay?
Yan ho ang kasalanan. Yan ho ang pagsiselos o paninibugo na kasalanan. Dahil may isang tao na nagtataglay ng isang bagay o katangian na wala tayo, yun ho ang kasalanan. Okay? Ang pagkainggi ito paninibugo ay isang kasalanan kung nag-aangad tayo ng isang bagay na hindi sa atin. Okay? Kung may isang bagay na meron ka, kapatid, huwag mo nang hangarin yun sa iba. Matuto tayong makontento. Then kung nakontento ka na, ibigay sa iyo ng Diyos ang hinihiling mo, huwag naman yung sa Kanya pa. Tama? Baka pwede naman yung iba na lang. Lalo na dun sa mga may asawa. Mga kapatid, dun sa mga may asawa, pakiusap, huwag ka na magkaroon ng, huwag ka na magkagusto sa iba kung may asawa ka na. Kasi yung asawa mo, sa'yo lang yan. Alam niyo ba kung kailan pwede i-apply ang pagsiselos na tama sa mag-asawa? Bakit po pwede magselos sa mag-asawa? Kasi ang mag-asawa, pag-aari nila ang isa't isa. Amen po ba? Okay, pastor, magsiselos ako ngayon. Sabi nung isang asawa, pwede mo magselos ang mag-asawa. Lalo't yung asawa mo nagkakagusto sa iba. Magselos ka. Gawin mo ang bagay para makalaya siya at huwag na mo matukso sa iba. Hindi ka nagselos, ibig sabihin pinabayaan mo lang, hinayaan mo lang yung asawa mo, then nagkagusto na sa iba, na wala nang gusto sa iyo, then pumunta na sa iba, kasalanan mo rin. Kasi ang emosyon ng paninibugo ay ginagamit sa tama. Kung ang isang bagay ay pag-aari mo, sabi ng Biblia, hindi ka nagkakasala. Sabi dito, ngunit iba ang paggagamit ng salitang selos o paninibugo kung ginagamit ito para sa Diyos. Mga kapatid, iba ho ang ibig sabihin ng paninibugo o pagsiselos pag Diyos ang pinag-uusapan. Diba? Pag Diyos ang pinag-uusapan, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kung wala hong banal na Espiritu, tayong lahat na nandito, mahirap maunawaan. Okay, tuloy natin. Ang bagay na kanyang ipinagsiselos ay nararapat lamang para sa kanya. Ang pagsamba at paglilingkod ay sa kanya lamang dapat na ipinagkakaloob at hindi sa mga Diyos-Diyosan, dahil yun ho ang itinakda ng Diyos, kaya siya lumalang ng tao. Okay? So malinaw ho sana yan. Okay, tuloy natin. Sa 1 Samuel chapter 8, verse 4 to 5, malapit na ho tayo matapos. Dito ho ay humiling ang mga tao. Tandaan ninyo, ang bansang Israel, wala silang declared na hari. Wala silang declared na hari. Mula sa Ehipto, nakita nila, sa Egypt mayroong hari. Ang tawag ko sa hari ng Ehipto ay Paraon. Sabi ng mga Israelita, parang ang sarap magkaroon ng hari, katulad ng Paraon. Dahil pag may gera, mayroon kaming hari na mamumuna sa amin, maglilid sa amin, magsasabi ng mga bagay na gagawin namin. Isipin nyo, ninineglect nila at that time ang Diyos. Okay? Humingi ng hari ang bansang Israel. Dahil dito ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama. Sabi dito, at kanilang sinabi, matanda na po kayo. Ang kausap nila dito si Propeta Samuel. Isa sa kinakausap ng Diyos na propeta. Alam nyo, sa lahat ng pangungusap ng Diyos, para siyang si Moses at the time. Kinakausap siya ng lantaran ng Diyos, ng harap-harapan ng Diyos. Hindi face to face ha. It means parang ang liwanag ng lingwahe ng Diyos kay Samuel. Kaya si Samuel ho ang pinaka-walahong sablay pag nagbulat. Sabi ni Samuel sa isang bagay, ganito ang mangyayari, kinabukasan nangyayari. Sabi niya sa isang hari, ganito ang gagawin, nangyayari kasi bakit ito kinakausap sa ng Diyos. Okay? Ngayon, matanda na si Samuel, kaya sabi niya dito, kaya ipili ninyo kami ng isang haring mamumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa na inggit ang mga Israelita sa ibang bansa. At ang gusto nila sa Israel bilang bansa, magkaroon ng hari na tatayo sa kanila. May nasasaktan kaya dyan sa lingwahe nila? Nag-uusap ang propeta at ang mga leader at that time, nag-uusap sila pero may Diyos na nakikinig sa kanilang kalangitan. Eto, i-eksena ang Diyos sa gitna. Tignan nyo. Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't nanalangin siya kay Yahweh. Sino nalungkot? Yung propeta. Dahil alam ng propeta, yung puso ng Diyos, pag sinabi ng propeta sa Diyos, itong sinasabi ng mga tao, nalungkot si Samuel dahil alam niya malulungkot ang Diyos. Tama kaya ang pakiramdam niya? Tingnan nyo, nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang itinakwil nila bilang hari. May something na puso, may damdamin dito na natatouch dahil sa sinabi ng mga tao. Nalungkot si Samuel, hindi naman siya, alam niyo noong time na yon, ang mga leader o namumuno sa Israel ay hukom. Si Samuel at that time, ang propeta at hukom ng mga Israel. Ang haba ng panahon na kanyang pinamunuan ng mga Israelita, pero hindi pa rin pala sapat sa kanila si Yahweh.
Yan ang sinasabi ng Diyos. Hindi pa pala ako sapat. Sabi niya, sundin mo lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang itinakwil nila bilang hari nila. Amen. Hindi ikaw. Ang sakit sa pakiramdam ni Samuel, si Samuel ho na leader, ang sakit sa pakiramdam niya, how much sa Diyos. Mas nasaktan ng Diyos. Ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa na nila sa akin. Mula pang inang nilabas ko sila sa Ehipto, doon pa'y tumalikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Naglalabas ng saloobin ng Diyos sa mga tao. Mga kapatid, hindi ho biro kapag ikaw ay tinalaga na sa Diyos tapos nakapokus ka pa sa iba. Ano ang nangyari sa Panginoon? Sabi ng Panginoon, mga Israelita, mahal na mahal ko kayo. Pero yung mga Israelita, walang pagmamahal sa Diyos. Kaya sabi ng mga Israelita, yung Diyos namin, hindi naman namin nakikita. Bigyan mo kami ng tao, makikita namin, matatouch namin. Pag may problema kami, pupuntahan namin. Pag mayroon kami sakit, pupuntahan namin. Huwag yan Diyos dahil hindi namin nakikita. Ano, ang sakit sa pakiramdam ng Diyos ang ginagawa. Sa panahon natin mga kapatid, sa oras na ito, blessed tayo kasi bakit? Nailagay sa isip at puso natin, manampalataya ka sa Diyos. Pwede ka nang dumiretso sa Kanya. Alam niyo yung mga tunay na mga born again na wala ng imahe, wala na tayong mga ribulto, dahil nalaman natin pwede na tayo umistraight sa Diyos. May ginagawa ka para sa Panginoon, may nag-appreciate sa iyo, Pastor, yung ginagawa mo, walang lugi dyan. May nagsabi na ho ba sa inyo ngayon? Yung pagpunta mo sa simbahan, yung pagdalo mo sa gawain sa araw na ito, wala kang lugi dito. Amen po ba? Paano ka malulugi kung ang pinuntahan mo, yung nagbibigay ng oras, nagbibigay ng mga bagay na kailangan mo, hindi ka lugi, ikaw ay blessed. Ikaw ay pinagpala. Nalungkot ang Diyos dito. Pero sabi ng Panginoon, sige, hayaan mo na sila. Okay, kumuha kayo ng hari. Alam nyo, pag binasa nyo yung tuloy-tuloy, sabi ng Panginoon, pag kumuha kayo ng hari, sangkaterba ang mga patakaran. Okay, pag kumuha kayo ng hari, bibigyan nyo lahat ng 10%. 10%. 10% ang ani ninyo, bibigyan nyo sa hari. Yung mga anak nyo na malalakas ang katawan, ibibigay nyo ng sapilitan. Magiging sundalo sila ng hari. Kaya, naalala nyo si David, kasi si Saul yung kausap dyan. Nung si David ho ay nakita niya si Goliath, sabi nung isang nagkwento kay David, David, ang makakatalo kay Goliath, bibigyan ng mapapangasawa ang anak ng hari, makakalaya sa pagkaalipin, inalipin mo nung hari ang mga tao at that time, dahil isa sa requirements ng Diyos pag nagkaroon ng hari, may karapatan siyang alipinin ng mga tao. Mga kapatid, hindi ho mainam ang ginawa ng mga Israelita. Kaya sa totoo lang ho, itong emosyon pinapahiwatin ng Panginoon, talagang malungkot siya dyan ang tatanda. Okay, tandaan. Ito, dalawang bagay na lang. Tandaan, ang paglilingkod, pagsamba, karangalan at paghanga ay sa Diyos lamang dapat iukol, sapagkat siya lamang ang karapat-dapat tumanggap ng mga ito. Mga kapatid, sa Diyos lang ang lahat ng yan. Sa Diyos lang ang lahat ng yan. Kaya nga, may karapatan ng Diyos na manibugho kung ang paglilingkod, pagsamba, papuri, paggalang at paghanga ay ibibigay sa mga Diyos-Diyosan. Isipin niyo kung para sa Diyos, tapos ibinigay natin sa iba, talaga hong nakakaselos yun. Talaga hong nakakapanibugo yun. Lalo't alam ng Diyos yung para sa Kanya. Hindi naman dapat yung pinupuri at sinasamba ang Diyos-Diyosan. Ano ba nagawa ng Diyos-Diyosan sa buhay natin? Wala ko nonsense. Kaya ang hamon sa atin sa oras na ito, ingatan natin ang damdamin ng ating Diyos. Mga kapatid, ingatan natin ang damdamin ng ating Diyos. Pag may mga bagay kang gagawin at alam mong matatag sa puso ng Diyos, tigilan na ho natin. Especially yung paggawa ng kasalanan. Baka ho may mga anak pa ng Diyos na nandito ngayon, mayroon siyang sapili sa kanyang emosyon at hindi niya mapaglabanan, kapatid. Nasasaktan ng Diyos bukod sa iyo. Pag gumagawa ka pa ng mga bagay na hindi na dapat ginagawa ng isang anak ng Diyos, nasasaktan ng damdamin ng Diyos sa bagay na yan. Huwag natin siyang dulutan ng paninibugo. Pakiusap. Huwag na nating hayaan o huwag na nating dulutan ng paninibugo ang ating Diyos. Dahil ang Diyos ho ay mapanibuguin. Okay? Iukol natin ang ating mga paglilingkod, pagsamba, papuri, paggalang at paghanga, kanino? Tanging sa Kanya lamang. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri, paggalang at pagsamba sa oras na ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito.